Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nawawalang kasambahay. Cora, ano ba yung parang uling sa braso mo, ha? Oo nga la, ngayon ko lang nakita yan teka, meron pa sa ilalim mo. At saka, ang dami naman yan Lola. Paano po yan? Ay nako, kayo talaga maglolo. Nadisgrasya kasi ako sa hagdanan nung nakaraang araw. May bit-bit akong laundry dito sa kanan kong braso. Nakagani rin pwesto, Kaya pagbagsak ko, ayun, tumama ako dun sa matigas na bahagi ng laundry basket. Yan ang resulta. Ikaw talaga matanda ka. Bakit hindi ka nag-iingat? Nag-iingat naman. Siyempre ang disgrasya hindi naman maiiwasan yan, di ba? Ganun o ba? Ito pong parang paso dito sa likod nyo. Makabambata ka. Bakit mo nilililis ang damit ko, ha? Hindi po kayo marunong magsinungaling, Lola. Nakita ko yung dulo ng paso kaya yan. Tiningnan ko. Sige nga po, anong palusot nyo dito? Di bang palusot ang sinasabi mong bata ka? Aksidente yan. Kasalanan ko. Hindi ko naman alam na may super hot pala sa shower ni Laser at ma'am. Pagpihit ko, tumama yan. Ay nako Lola, sigurado po kayo sa sinasabi nyo Mahal ka sa amin. Patitikim pa kita ng magandang buhay kaya ingatan mo yung sarili mo. Okay po ba yon? Ay oo naman, ikaw na bata ka Walang mangyayari masama sa akin. Magtatapos ka pa. Abay, dapat lang na maging malakas ka palagi, Cora. Magha-honeymoon pa tayo sa ika-50th anniversary natin. Hindi ba, Apo? Opo, Lolo. Mukhang malakas pa naman ang tuhod nyo Nako, malakas pa to sa kalabaw. Kung hindi mo na itatanong nakakalima pa ito. Hay! Astos na matanda ka. Maya ka naman sa apo mo. Nariyan pa naman si Joshua sa tabi mo, Gaya ng mga nakasanayang linggo, tuwing umuwi ang Lola Cora nila ay napupuno ng asaran na tawanan ang kanilang simpleng tahanan. Lingguhan din kasi kung umuwi si Marlon mula sa pananatili sa bayan. Doon siya nag-aaral ng pagkapulis habang sumasideline na kargador sa palengke tuwing madaling araw. Ingat ka doon palagi, Lola ha. Text mo ako palagi. Sabi ko naman kasi sa iyo huwag ka na doon magtrabaho Masyado malayo tapos lingguhan ka pa kung umuwi. Okay na yon, iho. Mas mataas namang di hamak ang sahod ko doon. Kailangan natin ng pera lalo't graduating ka na. Kaya nga po, kaya ko naman na po ito, Lola Next month, OJT ko na. Kahit papaano may allowance na ako doon. Maiipon ko na yon hanggang maipasa ko na yung exam at maging ganap na pulis na ako. Sobra akong proud sa'yo, Apo. Pagbutihin mo lang ang buhay mo, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kailangan ka pa ni Joshua at ng lola mo. Siyempre saka ikaw din. Pagkatapos ko nito, hindi ko na kayo papayagan ng mga tulong. Oras na yon para mag-relax ka naman. Promise, babawi ako sa inyong tatlo. Ngayon pa lang alam kong gaganda ang buhay mo, Apo. Salamat sa pagsisikap mo, ha? Hindi po, Salamat po sa pagsisikap nyo ni Lolo. Kung hindi nyo kami inaluga at pinagmalasakitan ni Joshua, hindi ko po mararating kung anong meron ako ngayon. Parang hinaplos ang puso ni Marlon nang makita ang pagsungaw ng luha sa mga mata ng kanyang lola. Matamis itong ngumiti sa kanya at niyakap siya. Lagi naman siyang yumayakap dito. Pero nang mga sandaling yon, kakaiba ang kabang bumubundol sa dibdib niya. Malalakas yun at hindi niya din may paliwanag kung bakit. Nang bitiwan niya ang kanyang lola ay tinitigan siya nito. Kung wag ka na po kaya muna pumasok ngayong linggo. Total, sem break namin. Dito na lang tayo. Tulungan natin si Lolo sa bukid para makapag-bonding din tayong pamilya. Ay nako, Apo. Hindi pwede ngayon. May magbe-birthday sa mga anak ni na Madam sa darating na Miyerkules. Hindi ako pwedeng mawala doon dahil isa ako sa inaasahang magluluto. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, Lola? Hayaan mo.
babawi ako sa inyo, ha? Marahas na lang na bumuga ng hangin si Marlon. Ilang sandali pa ay may dumating ng jeep. Sumakay na ito kaya't wala na siyang magawa kung hindi ang ihatid na lang ito ng tanaw. Kumaway pa ito sa kanya nang may matamis ng ngiti sa mga labi. Napilitan siyang iguhit ang malungkot ng ngiti sa kanyang labi at kumaway na din. Tumatanda na talaga tayo, tol. Kita mo si Lola Cora, oh. Nung isang araw lang ang lakas-lakas. Isang banyera ang kayang buhatin. Ngayon hindi na natin may tatanggi na tumatanda na talaga sila. Oh, tol. Ikaw pala yan. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Muntik na nga akong maiyak sa inyo ni Lola Cora eh. Alam mo, napakaswerte talaga natin mga laki sa lolo't lola, no? Ibang-ibang pag-aalaga nila kaysa sa mga magulang eh. Ayos lang yan, tol. Kung may mga magulang man siguro kami, masasabi kong the best pa din ang lolo't lola ko. Oo naman. Ako na nga nagsasabi sa iyo eh, based on my experience. Ay, oo nga pala, tol. Bakit ka ba nandito? May pupuntahan ka ba? Wala, tol. Kung tama ang dinig ko kanina tama ba na pinipigilan mo si Lola sa pag-alis niya? Saan Bakit naman? Gusto ko sana dito na lang muna siya. Total, sem break naman. Matagal-tagal na din kasi nung huli kami magka-banding. Gusto ko makasama sila bago ako bumalik ulit sa sobrang busy na schedule sa eskwelahan. Ganun ba? Sa bagay nga, no? Sem break na nga pala ulit. Di 2 weeks ka niyan dito ngayon. Oo. Tutulungan ko na lang si Lolo sa bukid saka sa pagbabantay kay Joshua. Nakakatawa. Mahirap talaga kapag hindi ka experience sa college life no? Walang alam sa mga ganong ganap. Sus, ano naman ang problema doon? Malaki naman ang kinikita mo sa itinayo mong computer shop. Patok na patok sa mga bata at dahil doon, hindi pa sila nahuhuli sa mga ganap sa mundo. Sa bagay, tama ka. O paano? Uwi na tayo. O kain muna. Nagugutom na kasi ako eh. Ay, teka nga pala. Yung totoo, sinundan mo lang ako dito dahil gusto mo nang may makakasama sa food trip mo, no? Ha? Ilang araw ang lumipas at regular naman na nakakapag-update ang Lola Cora niya sa kanila. Araw-araw din itong tumatawag bago matulog sa gabi kaya't nakakapag-usap sila. Pero nung dumating ang araw ng Miyerkules, mula umaga hanggang sa sumapit na ang gabi ay hindi man lang ito nagpaparamdam sa kanila. Ano apo? Natawagan mo na ba ang lola mo? Abay pasado 10:00 na. Hindi pa nga po, Lo. Ay, oo nga pala. Ngayon ko lang naalala. May birthday yan po yata doon ngayon. Baka po busy maghapon at napagod na ng husto. Kaya hindi nakatawag man lang sa atin o kahit na text. Ay, ganun ba? Baka nga. Hayaan mo na. Paniguradong bukas tatawag naman yan. Hindi ako matitiis na hindi makakausap ng lola nyo ng 2 araw, no? Iyon naman, Lo. Basta paano? Matulog na tayo, ha? Nang mapilit niya na ang lolo niyang matulog na, ay siya naman ang nagpabiling-biling sa higaan. Hindi niya may paliwanag kung bakit balisa siya. Nag-aalala siya sa bagay na hindi niya naman alam kung ano. Nang hindi talaga dalawin man lang ng antok, ay tumayo na lang siya at napabili ng sigarilyo sa tindahan. 12:00 pa naman yun nagsasara. Bibili na din siya ng kapit asukal para bukas. Grabe naman, ang alinsangan lang kanina. Ngayon naman biglang lumabig ang hangin. Nayakap pa ni Marlon ang sarili habang naglalakad patungo sa tindahan ni Danilo. Nakasando lang kasi siya nang lumabas dahil mainit naman kanina. O Marlon, gabi na. Hinihintay mo siguro lola mo ano? Nagkasalubong na ba kayo? Oh, si Lola Cora? Ano pong ibig yung sabihing nakasalubong, Kuya Danilo?
Kadadaan lang ng lola mo dito. Naupo nga dyan sandali sa bangko sa labas eh. Kinakausap ko nga kasi napaaga naman kako yata ang uwi niya. Ang kaso, hindi ako sinasagot. Parang hindi niya nga ako naririnig eh. Kuya Danilo, talaga? O wala nang katao-tao sa kalsada eh? Saka hindi ko po makakasalubong si Lola kasi sa Sabado pa po ng gabi ang uwi nun. Hoy, huwag ka nga magbibiro ng ganyan, Marlon. Kitang-kita ko si Aling Cora dyan sa labas kanina. Nagpahinga lang sandali tapos umalis na eh. Baka naman nasa bahay niyo na at nagkasalisi lang kayo. Sige na nga po Kuya Danilo. Titingnan ko na lang baka nasa bahay na nga. Para matapos na ay sumang-ayon na lang siya sa lalaki. Matapos mabili ang kailangan ay dali-dali na siyang naglakad pa uwi. Sa likod ng isip ay umaasa din siya na umuwi na nga ang kanyang lola kahit batid niya na imposibleng mangyari yon. Lola? Lola Cora? Lola, nakauwi na po ba kayo? Pero katahimikan. Wala ni pahiwatig sa hangin na naroon nga ang kanyang lola Cora. Kung anong itsura ng bahay nang iwan niya kanina, ganun pa din yun ang datnan niya. Ay, ano ba itong ginagawa ko? Sinasabi ko na nga ba't namamalikmata lang si Kuya Danilo eh. Nailing pa siya nang bumalik siya sa kanyang kwarto at nahiga. Hindi niya na din inubos ang biniling sigarilyo. Nakailang hititbuga lamang siya ay pinatay niya na yon at itinapon. Awan ng Diyos, matapos niyang makapanigarilyo ay inantok na siya. Pero habang papikit ang mga mata sa nanlalabong paningin ay may natanaw siyang bulto na pumasok sa loob ng kwarto nila ni Joshua. Bulto yun ng kanyang lola Cora. Ha? Lola Cora? Bago tuluyang pumikit ang mga mata, ay nakita niya pang sumulyap ito sa kanya ng may lungkot sa mga mata. Kinabukasan, mabilis na bumangon si Marlon at dali-daling nagtungo sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Ang laki pa ng pagkakangiti niya dahil ang akala niya ay naroon na nga ang lola Cora niya. Lolo? Nasaan po si Lola? Ang lola mo? Teka, umuwi ba siya iho? Hindi po ba? Hindi. Wala naman ang lola mo, apo. Anong nangyayari? Wala po, Lo. Baka nananaginip lang ako na umuwi na si Lola. Ikaw talaga, oh. Namimiss mo lang siguro ang lola mo. Kaya nga po, Lo eh. O sige po, labas po muna ako. Ititimpla ko kayo ng kape at bibili ako ng pandesal. Mabuti pa nga, apo, nang maaga akong makapamukid. Habang naglalakad papunta sa tindahan ay hindi pa rin lubos maisip ni Marlon kung panaginip nga lang ba ang naaninag niyang bulto ng lola niya. Makailang beses niyang pinilig ang ulo para kasi sa kanya ay totoo yon. Naramdaman niya ang presensya nito sa loob ng kwarto nila maging ang malungkot na tingin nito sa kanya. Tiningnan niya ang hawak na cellphone at chinek ang messages doon. Pero nanatiling walang paramdam ang lola niya. Bakit kaya wala ka pa rin text, Lola? Nakaka-nervous yung ganito ha. Nag-aalala na ako sa'yo. Sa bagay, 5:00 pa lang naman. Baka napagod lang ng gusto kahapon at mamaya lang tatawag ka na. Oh, Marlon, kumusta lola mo? Pabili ako ng 30 pesos na pandesal, Kuya Danilo. Si Lola Cora? Hindi talaga siya umuwi eh. Wala siya sa bahay. Ha? Imposible. Eto pandesal mo. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko kagabi. Pero sana naman walang nangyaring masama sa lola mo, ano? Ano po bang sinasabi mo, Kuya Danilo? Bakit naman may mangyayari masama sa lola ko? Hindi kasi normal na makita ko siya kung wala naman talaga siya. Baka po namamalikmata ka lang, Kuya. Amoy alak ka din kasi kagabi nung bumili ako. Nagkibit balikat na lang ang lalaki at sumang-ayon na din sa huli.
Pagka-uwi sa bahay ay agad niyang inasikaso ang nakababatang kapatid at almusal ng kanyang lolo. Hindi niya namalayang 8:00 na ng umaga at wala pa din text man lang ang lola niya. Pero nang 12:00 na ng tanghali ay nakatanggap na siya ng text mula dito. Ano daw ang sabi ng lola mo? Okay naman daw ba siya? Napagod lang daw po siya. Hanggang ngayon busy daw si Lalo. Kaya hindi muna makakatawag si Lola. Ganun ba? Kailan daw siya tatawag? Tinext ko na lang din po siya tungkol dyan, Lo. Wala pa naman pong reply. Hayaan mo po. Kapag tumawag na si Lola, ipapakausap kagad kita sa kanya. Sige. Puntahan mo na lamang ako sa bukid, ha? Sige, Lo. Paliliguan ko lang po si Joshua at susunod din kami doon para matulungan din kita. Nang matapos sa mga ligpitin ay si Joshua naman ang hinarap ni Marlon. Pinuntahan niya ito sa kwarto nila at niyaya para maligo. Ayoko, kuya. Gusto ko si Lola Cora. Lola Cora magpaligo sa akin. Joshua, wala pa si Lola. Sa Sabado pa uuwi yun, di ba? Maligo ka na para makalabas tayo. Pupunta tayo sa bukid. Iwan Lola Cora dito bahay? Ano bang sinasabi mong iiwan? Halika na nga, maligo ka na. Iyon no, Lola Cora. Hindi nagawang ibaling agad ni Marlon ang ulo sa parte ng kwartong itinuturo ni Joshua. Parang nagtaasan kasi ang balahibo sa batok niya nang mapansin ang pagkatulala ng kapatid doon. Ngumiti pa si Joshua at kumaway sa kung ano. Pero imbis na talunin ng takot, marahan na lang siyang bumuga ng hangin at napailing. Ikaw talaga, Joshua, oh. May imaginary friend ka na naman ba? Hindi na kumibo pa ang kapatid. Sa halip ay humagikik pa ito na akala mo ay may humaharot dito. Dahil doon ay hindi na masyadong nahirapan si Marlon na ilabas ang kapatid at paliguan. Hanggang sa puso kasi ay humahagikik pa ito. Hanggang sa sumapit na ang araw ng Sabado. Panay text at hindi naman tumatawag ang lola niya. Wala din itong text kung magpapasundo ba sa hapon pag uwi nito gaya ng madalas nitong ginagawa sa nagdaang mga taon. Olo, saan po kayo pupunta? Aantayin ko yung lola mo sa waiting shed. Baka parating na yun eh. Bukod po sa wala pang text si Lola, maaga pa po, Lo. 6:00 pa dumarating si Lola. 3:00 pa lang po ng hapon oh. Palay mo mapaga siyang umuwi ngayon. Aba ilang araw siyang hindi tumatawag sa akin eh. Sa palagay mo, iho, nagpapamiss kaya ang lola mong yon sa akin? Lolo talaga oh. Kilala natin si Lola. Pinakaayon no na nag-aalala tayo sa kanya. Kaya nga naninibago talaga ako na wala siyang tawag ng ilang araw na. Ay nako, malilintikan talaga siya sa akin mamaya. Lo, huwag mo na awayin. Ikaw naman oh. Siyempre hindi. Namimiss ko lang talaga ang lola mo, iho. Ganyang 1 linggo siyang hindi umuwi. Sa boses niya na nga lang ako nakakapagpahinga mantakin mong ilang araw pa akong binitin at hindi tinawagan. Mamaya lang naman narito na si Lola Ilang oras na lang po at makikita mo na ulit ang darling mo. Kaya tama na yan. Sumapit ang 6:00 ng hapon hanggang nag-7:00 na ng gabi. 8:00 pero walang Cora ang dumating. Hindi na mapalagay si Marlon sa kakaparoot parito at panayang dut-dut niya sa hawak na cellphone pero unattended na ang number ng lola niya. Apo, kinakabahan na talaga ako. Hindi kaya na-disgrasya ang sinasakyan jeep ng lola mo? Lo, wag ka muna mag-isip ng ganyan. Kung may ganun nga pong mangyayari, malalaman natin. Tatawagan tayo kagad kasi nasa emergency contact ako ni Lola Sa abo ba ng lola mo, wala kang contact? Wala nga po Ayaw ibigay ni Lola dahil kabilin-bilinan din daw sa kanila
na bawal ipamigay yung number ng mga amo niya sa ibang tao. Ano palang gagawin natin ngayon, Apo? Siguradong hindi ako makakatulog dito sa kakahintay sa lola mo. Hayaan mo po, Lo. Pupunta ako ngayon dun sa bahay ng amo ni Lola. Sigurado ka ba, Apo? Gagabihin ka ng husto niyan. Yun na nga rin po eh. O sige, ganito na lang. Kapag wala pa siya hanggang bukas, maaga na lang po akong aalis para puntahan yung bahay ng amo niya. Sa ngayon, Lo, kumain ka na muna. Hindi ka pa naghahapunan eh. Hintayin ko nga ang lola mo, Apo. O sige, kayo. Bahala po kayo. Alam niyong mas magagalit yun lalo kapag nalaman niya na hindi pa kayo kumakain ng ganitong oras, ha? Walang nagawa ang lolo niya nang yakagin niya na ito papasok sa bahay at idiretso sa lamesa. Inasikaso niya ang pagkain nito at sinamahan lang ito doon. Sa likod ng isip niya, alalang-alala na siya sa lola niya. Alam at ramdam niyang may hindi tamang nangyayari. Kinabukasan, Ano? Hindi mo si Lola Cora? Tapos hindi mo pa makontak? Nako, ano kaya nangyari? Kaya nga gaya ng dati, ipapakiusap ko muna sa iyo si Lolo at Joshua. Pupuntahan ko lang yung bahay ng amo ni Lola at magtatanong ako doon. Yun lang ba? Oo naman, pre. Huwag kang mag-alala, babantayan ko sila. Ngayon ka na ba aalis? Oo, sana eh. O siya, sige na. Mag-iingat ka, ah. Isama mo na si Lola Cora pa uwi, ah. kahit nasa biyahe na ay hindi pa din siya sumusuko sa pagtawag sa numero ng kanyang lola. Umaasa na isang beses ay magriring yon at sasagutin ni Lola Cora niya. Puyat siya at wala pang tulog. Hindi siya makatulog dahil sa labis na pag-aalala. Kada may tutunog sa labas ng bahay nila ay napapatayo siya para tingnan kung ang lola niya na ba yun. Pero kadalasan ay asong gala o mga dagalang ang naabutan niya. Sino ba yan? At hinayaan yung makapasok sa bakura namin, ha? Pasensya na po kayo, sir. Magandang umaga po. Ako po si Marlon. Apo po ni Cora. Itatanong ko lang sana kung... Ay, kinako. Kahapon pa umuwi lola mo. Umalis ka na dito. Chupi! Pero hindi pa po siya nakakauwi sa amin eh. Hindi ko naman po matawagan ng number niya dahil Hindi ko na problema kung saan naglagalag yung lola mong gala. Basta't lumabas na ng bakurang ito, ha? Wala na kami pakialam. Hindi ba maintindihan yon, ha? Sige na. Umalis ka na at naabala mo na ako. Imbis matutulog na yung tao eh. Lihim na lang na naikuyom ni Marlon ang mga kamao. Nang tingnan niya yung katulong na nagbukas sa kanya ng gate kanina, ay hindi to makatingin ng diretso sa kanya. Kakaibang kaba ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Body sa body language ng babae, may inililihim ito at kinatatakutan. Sige po. Aalis na ako. Salamat po sa oras nyo. Habang naglalakad palabas, ay iniisip na ni Marlon kung paano ang gagawin niyang strategy para malaman kung ano ang talagang nangyari sa lola niya. Miss, salamat ha. Kung hindi mo mamasamain, may cellphone number ka ba? Tumango naman ang babae. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ay sinabi na niya sa kanya ang number. Halos 3 numerong inulit lang naman ang number nito, kaya't nasa ulo niya yun hindi pa man nailalagay sa cellphone niya. Salamat miss ha. Ite-text kita mamaya. Pero nagsabi ito na wala daw siyang load at sobrang istrikto daw ng boss nila sa paggamit ng cellphone. Huwag ka mag-alala, paloload lang kita. Maghihintay ako kung kailan mo pwedeng mahawakan ng cellphone mo. Alanganing ngumiti ang babae sa kanya. Nang malakas na sumigaw ang lalaki sa loob, ay dali-dali na nitong isinara ang pintuan. Tiimbagang na umalis si Marlon sa harapan ng mataas na gate. Sa halip na umuwi na, ay dumiretso siya kaagad sa barangay para mag-request
na matingnan ang CCTV na nasa tapat ng bahay ng amo ng lola niya. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Malinaw na hindi pa lumalabas ang lola ko sa bahay na yon? Nasa loob pa po siya pero ang sabi ng amo niya sa akin umuwi na daw. Pero mariin siyang tinanggihang tulungan ng mga pulisya. Humanap muna daw siya ng mga matitibay na ebidensya na magpapatunay na nasa loob nga niya ang lola niya. Hindi daw sila basta pwede pumasok sa loob ng bahay ng isang piloto gayong wala silang hawak na search warrant. Alam niya naman yon dahil criminology ang inaaral niya. Sadyang nadadala na siya ng emosyon at ng damdamin niya, kaya siguro ganun na lang siya kung magdesisyon at matuliro. Ano ka ba naman, Marlon? Relax. Hindi ganitong training na itinuturo sa'yo. Kailangan mo maging kalmado para makapag-isip ka ng tama. Okay. Nagpasya siyang umuwi muna. Ngayon na sigurado siyang hindi pa lumalabas ang lola niya, kailangan niyang alamin kung bakit hindi ito pinapauwi. At ang matindi pa, ay nagsisinungaling sa kanya kanina yung lalaking lasing na nasa malaking bahay. Pre, kumusta? Anong balita? Komplikado. Tinatago nila sa amin si Lola, pre. Ha? Tinatago? Bakit naman nila yung gagawin? Hindi ko nga rin alam eh. Sabi ng amo niya, wala na daw doon. Kagabi pa daw umuwi. Wala naman dito. Kaya nagpasya akong mag-request na tingnan yung CCTV sa barangay. Tapos, hindi naman lumalabas kahit minsan yung lola ko. Hindi kumibo si Pedro pero nanatili itong tulala at parang may iniisip. Tila naging balisa din ito. Gayunpaman, ay mas focus si Marlon sa sarili niyang damdamin kaya hindi niya pinansin ang kakaibang reaksyon ng kaibigan. Bakit nila tinatago si Lola sa amin? Mga siraulo yun. Hindi ako papayag na gawin nila yung kay Lola. Anong plano mo niyan? Mag-iisip pa ako, pre. Babawiin ko si Lola sa kanila. Ganyang hindi ako magagawang tulungan ng pulis maliban sa pagpa-file ng missing person. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Pero paano kung mabigo ka? Kung wala naman talaga sa bahay ng amo niya, pre? Tol, pati ba naman ikaw? Hindi nga lumabas si Lola doon since nung Lunes na pumasok siya? Naniniwala ako. Ibig kong sabihin, bahala ka na nga muna. Basta pag kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako O sige pre. Salamat sa pagbabantay kina Lolo at Joshua. Anytime, tol. O sige na, una na ako Check ko pa yung shop Gabi na noon nang unti-unti nang tinatalo si Marlon ng matinding antok at pagod nang maulinigan niya ang kapatid na nooy nasa kabilang kama na parang may kinakausap. Wawa ka naman, Lola. Dami mo sugat Sino away sa'yo? Bad yun? Bad? Lika. Ikaw gamot Joshua, Lola. Nang tingnan niya ang kapatid, ay nakita niya na parang may hinahaplos ito sa hangin habang nakahiga. Kinilabutan siya. Ilang taon na kasi simula nang mawala ang mga imaginary friend ni Joshua. 17 taong gulang na ito ng mga panahong yon. Kaya imposibleng may kalaro lang ito na gawa ng imahinasyon nito. Saka kahit may kalaro naman ito noon ay hindi nito sinusubukang hawakan ng mga yon. Joshua, bakit hindi ka pa matulog? Gabing-gabi na Pagod na si kuya. Gusto ko nang matulog. Okay lang ba na tulog na tayo Oo, kuya. Shh. Sabi kuya, huwag ka ingay Tulog na din ako, Lola. Lika, dito tabi tayo Yakap mo ko. Huwag na kay Lolo, akin na lang. Parang gusto na lang ni Marlon na mga panahong yon ang maglaho sa kinahihigaan niya. Para kasing nakita niyang lumubog yung bakanting space ng higaan na nasa likurang bahagi ng kapatid niya.
Pagkatapos ay masaya pang tila nagsiksik doon si Joshua wala namang kahit sino doon. Hindi namalayan ni Marlon kung anong oras siya nakatulog. Basta't ang alam niya, nakaharap lang siya sa side kung saan ang higaan ng kapatid niya. Sasama na ako sa iyo sa paghahanap sa lola mo, Apo. Nakakaburyong dito sa bahay Wala man lang akong ginagawa para sa kanya. Ang totoo niyan, Lo, hindi po ako aalis para hanapin si Lola. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo nahanapin ang lola mo? Hindi po sa ganon. May pinaplano po akong gawin para mabawi si Lola. Teka, hindi ko maintindihan na po. Babawiin? Bakit? Ano ba talagang nalaman mo kahapon? Ayaw mang mag-alala pa, ay sinabi na din ni Marlon sa kanyang lolo ang mga nalaman niya. Kitang-kita niya ang labis na pag-aalalang rumihistro sa mukha nito. Sinasabi ko na nga ba masama talaga ako tungkol sa mga pasa sa katawan ng lola mo. Kiusap, Apo, ibalik mo ng buhay ang lola Cora mo sa atin. Dala na matinding awa para sa abuelo, niyakap niya ito at marahang tinapik ang likuran. Pinapangako ko sa inyo, Lo, pabawiin natin si Lola. Papauwiin ko siya at hindi na ulit pagtatrabahuin pa. Basta't lagi niyong lalakasan ng loob niyo, ha? Araw-araw akong tatawag at mag-a-update sa inyo. Pero sa ngayon, si Pedro po muna ang titingin sa inyo. Tumangulang ang lolo niya bagamat umiiyak pa din. Marasyang napabuntong hininga. Ayaw niyang maiwanan ng lolo't kapatid niya pero ramdam niyang kailangan siya ng kanyang lola ngayon. Di ba mag-o-OJT ka na kamo? Hindi ka ba muna papasok doon? Silang pamilya ko ang dahilan ng pagtatapos ko, pre. Hindi rin ako mapapakalis sa trabaho kung ganito may problema kami. Uunahin ko si Lola. Makakapaghintay ang graduation. Kahit ulitin ko ang last year ko sa college, gagawin ko. Ganun ba, pre? Ikaw ang bahala. Huwag mong alalahanin sila lolo't Joshua. Hindi naman sila mahirap asikasuhin Basta't magdoble ingat ka sa papasukin mo, ha? Oo, pre. O sige, saktong-sakto. Naghahanap daw ng boy yung amo ni Lola Hindi naman ako maaalala nung lalaki. Saka yung mag-asawa ang naghahanap. Pagkakataon ko na to. Kailan ang punta mo niyan sa kanila? Bukas na bukas din. Aasikasuhin ko ngayong araw yung mga requirements. Sana pasimulain na din nila ako kagad bukas. Kinagabihan niya na isipang magpaalam sa kapatid na si Joshua. Pagpasok niya pa lang sa kwarto nila ay kakaibang lamig na ang sumalubong sa kanya. Nayakap niya ang sarili. Nakabukas naman pala yung bintana kaya malamig Hindi ka ba nilalamig, Joshua? Nakatutok pa sa iyo yung electric fan at naka number 3? Sabi Lola, huwag ka alis, kuya. Ano? Paano mong nalaman na aalis ako? Saka, sinong Lola? Cora. Lola Cora. Nakakausap mo si Lola Cora? Paano wala naman siya dito. Andito. Dito, Lola. Tol, hindi pa umuwi si Lola. Nag-i-imagine ka na naman ba, ha? Lalo mo lang pinabibigat ang damdamin ko Andun, Lola. Iyak siya. Huwag ka daw alis. Hindi na nakapagtimpi pa si Marlon. Hinawakan niya sa magkabilang braso ang kapatid habang pilit na hinuhuli ang mga mata nito. Ilang araw niya na din kasing pinagtitiisan ang kakaibang ikinikilos nito. Joshua, tingnan mo ang kuya. Joshua, ano ba? Sabi ng tingnan mo ko Nakita niya kung paano magulat si Joshua. Namuo ang luha sa mga mata nito at tinulak siya palayo. Nagtakip ito ng tenga at nagsiksik sa sulok na higaan nito. Inisyang nasa po ang batok para siyang aatakihin ng high blood anumang oras. Naghalo-halo na ang nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Excited siya sa pag-OJT pero ngayon dahil ayaw siyang tulungan ng mga magiging kabaro niya sana, naiipit siya sa dalawang desisyon na parehas mahalaga sa kanya. Story, patawarin mo ang kuya.
Medyo stress lang ako dahil nawawala nga si Lola eh. Umiling na magkakasunod si Joshua at may itinuturo na naman. Sa pagkakataong yon, tiningnan niya ang itinuturo nito. Sa gilid yun ng bintana. Wala naman siyang makita doon kaya ibinalik niya na lang ulit ang tuon sa kapatid. Aalis ako bukas at baka matagalan bago ako umuwi. Huwag ka magpapasaway kay Lolo at Kuya Pedro ha. Ayaw Lola, alis ka kuya. Iyak siya. Pahinga na tayo. Sorry kung nasigawan kita. Tumango si Joshua at kusa na ding nahiga. Naiinis siya sa sarili. Ni minsan ay hindi sila nagawang pagtaasan ng boses ng lolo't lola niya. Pero heto siya ngayon, nagpapatalo sa init ng ulo. O pre, napatawag ka. Kabing-gabi na. May problema ba? Nai-stress na ako pre. Kanina ko lang nasigawan tong si Joshua eh. Oh, bakit mo ginawa yun? Kumusta naman siya? Okay naman na. Humingi na ako ng sorry sa kanya. Alam mong buo na ang desisyon ko pre, di ba? Pero tuksing si Joshua eh. Kung ano-ano sinasabi. Ilang araw na siyang ganito. Hindi ko mag-gets pre. Ano pang ibig mo sabihin? Sinasabi niya na nasa bahay daw si Lola. Umiiyak at ayaw akong paalisin. Paano nangyari yun? Iniisip ko baka lumalala na yung lagay niya eh. Baka dahil to sa matagal na hindi pag-uwi ni Lola. Maging si Lolo, tahimik na din. Pre, naiintindihan kita. Hindi madali ang pinagdaraanan ng pamilya mo ngayon. Pero yung tungkol kay Joshua, hindi yun dahil sa kalagayan niya. Totoo sinasabi niya sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Totoo ang sinasabi niya sa'yo. Nasa bahay niyo talaga si Lola Cora. Pre naman, pati ba naman ikaw? Pasensya na pre ah. Wala naman akong balak na sabihin sa'yo to eh. Hindi ko kasi ma-distinguish kung ang lola mo nga ba ang presensyang nararamdaman ko sa bahay niyo. Hindi ko naman nakalain na nakikita pala ng kapatid mo ang presensyang yon. Ayoko sana makadagdag pa sa isipin mo yung tungkol sa bagay na to pre. Hindi ko alam kung makakatulong na maalaman nung may ligaw na kaluluwa sa bahay niyo at binabantayan niya ang lolo't kapatid mo. Sandaling nagloading si Marlon. Napaisip at pilit niya inuunawa ang mga sinabi ng kaibigan. Saka palang nag-sink in sa utak niya ang pinakamabigat na katotohanan sa likod noon. Hindi. Pre, sana naman. Sinasabi mo bang patay na ang lola ko? Imposible yun. Buhay pa siya. Buhay pa siya, pre. Saka, paano mong nasabi na si lola yun? Teka, may third eye ka ba? Totoo ba yung mga ganong kakayahan? Hindi kita pipiliting maniwala. Ayoko ding alisin ang pag-asa mo na buhay pa si Lola Cora. Maging ako, gabi-gabi kong dasal yan. Pero naniniwala din ako sa kakayahan ko. Ewan ko ha. Hindi ko din alam pre. Kung totoo man na nawala na nga si Lola, paano ko tatanggapin yun? Anong nangyari sa kanya? Yan ang hindi ko masasagot sa ngayon, pre. Ang alam ko lang, mabigat ang presensya ng kaluluwang yun. May mabigat siyang daladala. Pinaghalong lungkot at galit. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagmamahal niya sa pamilya niyo, kaya hindi niya magawang umalis. O dahil sa katotohanang wala pang sagot kung bakit siya namatay. Lalong nanikip ang dibdib ni Marlon sa narinig. Parang mauubos ang hangin sa baga niya sa labis na sakit na nararamdaman. Tuluyang bumagsak ang kanina niya pa tinitimping luha. Ayaw niyang paniwalaan pero paano niya may papaliwanag yung mga iilang pagkakataon na may weirdo din siyang naranasan sa bahay nila. Tulungan niyo ako makausap siya, pre. Kung totoong si Lola yun, tulungan niyo akong resolbahin ang nangyaring ito sa kanya. Susubukan ko ang makakaya ko, pre. Pero kung ako sa'yo, nariyan si Joshua. Malaki din ang may tutulong niya sa'yo. Lalo pa nga't nakikita niya si Lola.
Hindi na kumibo pa si Marlon. Matapos magpaalam sa kaibigan ay siya na din ang nagpatay ng tawag. Hindi muna siya pumasok sa kwarto nila ng kapatid niya. Hindi niya pa rin tanggap na baka nga wala na ang kanyang lola. Ang kawalan ng ideya kung bakit yun sinapit ng kanyang abuela ang talaga namang nagpapabigat sa dibdib niya. Lola, naririto po ba kayo? Ikaw nga ba yung nararamdaman kong presensya na inakala kong imahinasyon ko lang? Anong nangyari sa'yo, Lola? Anong gagawin ko ngayon? Sa lamesa sa sala na siya napayukyok at tuluyang nakatulog. Bakas pa sa mukha ni Marlon ang matinding pag-iyak kinabukasan nang magising siya. Apo, umiyak ka ba, ha? Ho? Naku, hindi po, Lo. Baka nakagat po ng insekto. Ano ka mo? Insekto? Abay, kakaibang insekto yan, apo. 2 mata mo ang pinamaga. Kaya nga po eh. Pero okay na din po yan para pantay. Magsishades na lang po ako. Ay, oo nga pala. Ngayon ka mo aalis, hindi ba? Opo, Lo. Bakit po? Pasensya ka na sa akin, iho, ha? Pakiramdam ko wala akong lakas para magtrabaho. Huwag niyo na pong isipin yon. Ako na po ang bahala sa lahat. Kung gusto niyo po magpahinga muna kayo. Lumito lang po muna kayo sa bahay. Maraming salamat, apo, ha? Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Maghihintay ako sa inyo ng lola mo. Tanging mapait ng ngiti lang ang itinuon ni Marlon sa kanyang lolo Joaquin. Matapos magagahan ay saktong dumating din ang kaibigan niyang si Pedro. Nagkakaunawan silang nagpalitan ng tingin. Nang pumasok na sa loob ng kwarto niya si Lolo Joaquin, ay sabay nilang pinuntahan si Joshua at kinausap. Joshua, nasan si Lola Cora? Wala, labas siya. Ay, ganun ba? Anong sinasabi sa'yo ni Lola? Pantay niya ako, laro kami. Hindi na siya alis, kuya. Ha? Hindi na daw siya aalis? Umiling si Joshua at matamis na umiti bago ulit bumalik sa paglalaro. Niyaya na din siya ulit sa labas ni Pedro at doon masinsinang kinausap. Sa palagay ko, hindi sinasabi ni Lola sa kapatid mo yung totoong nangyari sa kanya eh. Ni walang ideya si Joshua na kaluluwa na lang ng Lola Cora niyo yung nakikita niya. Kailangan kong ituloy yung plano ko para malaman ko kung ano yung totoong nangyari kay Lola. Tama ka. Maging ako, wala akong kakayahang kausapin siya eh. Kung magbibigay man siya sa akin ng clue, ipapaalam ko na lang kaagad sa'yo. Sige pre, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Aalis na din ako maya-maya. Nagte-text ba sa'yo yung katulong kamo dun sa bahay ng amo ni Lola Cora? Oo, pero limitado at gabing-gabi na. Kaya minsan hindi ko din nasasagot eh. Ayaw niya ding magsalita tungkol sa kung ano nangyari kay Lola. Yung mga message niya sa akin, safe kahit mabasa ng amo niya. Pakiramdam ko, hindi lang basta-basta mga tao mga yun Hindi natin sila mapipilit na magsalita. Baka mamaya tinatakot din talaga sila. Kaya nga kailangan ko magsakripisyo ng ganito. Hindi ako papayag na hindi mabibigyan ng hustisya kung ano man ang nangyari kay Lola. Kahit gaano pa kataas ang pader na yan, babanggain ko yan. Itaga mo yan sa bato, pre. Naniniwala naman ako sa kakayaan mo, pre. Hindi ka naman magiging isang pulis kung hindi ka matapang. Basta't, huwag kang papadaig sa takot, ha? Nang araw ding yun ay nagtungo siya sa bahay ng amo ng kanyang Lola Cora. Nagpakilala siya sa mag-asawa bilang aplikante sa bahay na yon. Naging maayos ang pagsagot niya sa mga katanungan ng mga ito. Napansin niya ding tila aligaga ang mag-asawa at desperado talagang makahanap ng magiging boy sa bahay na yon. Siya ba ang bago kong laruan? Bagong boy natin, Dad.
Lihim na nagngit-ngit ang loob ni Marlon nang makita ang kakaibang ngisi sa labi ni Alex. Totoo ngang hindi na siya nito maalala. Noon niya lang din nalaman na ito din pala ang ipagmamaneho niya ng sasakyan. Nalaman niya sa mag-asawa na lagi kasi itong lasing kaya kailangan talaga ng driver. Don't worry, Dad. Akong bahala sa kanya. Ano bang pangalan mo, ha? Marlon ho, sir. Marlon, marunong ka bang mag-drive ng sports car? O mas maiging itanong kung nakahawa ka na ba ng ganon? Hindi pa po, sir. Maswerte ka. Makakapag-drive ka na nun ngayon. Makakapagdala ka pa ng babae kung gugustuhin mo. Don't worry. Pwede mong gawin yon. Hindi siya kumibo. Naiirita siya sa pagsasalita nito, lalo na nang akbayan pa siya at igiya sa parking. Doon ay ipinakita ni Alex sa kanya ang koleksyon nito ng mamahaling kotse at ilang motor. Tunay ngang nakakamangha ang mga yon para sa iba. Pero ni katiting na excitement ay walang naramdaman si Marlon. Mas lamang sa kanya ang kagustuhang paaminin ng lalaki kung nasaan ito dinala ang lola niya at ano ang ginawa nito. Oo nga pala. May cellphone ka ba? Meron no, sir. Akin na. Ano? Maigpit ako sa paggamit ng cellphone eh. Alam mo na, for privacy purposes. Pero hindi ho ba't privacy ko din ito? Kakaiba din ang tapang mo ah. Gusto ko yan. Lumalaban. Pero nang bigla na lang nitong kuhain mula sa kamay niya ang cellphone. Ngumisip pa ito sa kayong binuksan. Pero dahil picture lang ng dahon ang nasa wallpaper niya, may passcode din naman ito kaya wala itong makitang kung ano doon. Ako masusunod ah. Ngayon, kung ayaw mo, malaki ang pintuan. Pwede ka nang umalis ngayon pa lang. Tuwing anong oras ko pwedeng mahawakan ng cellphone ko, sir? Bakit? May pamilya ka bang dapat tawagan? Meron no eh. Kung ganon, pwede mong gamitin yung cellphone dito sa bahay. Meron kaming pinoprovide na cellphone para sa lahat yon. Ano ho? Pwede naman kung ayaw mo. Hindi nga lang kita tatanggapin bilang driver ko. Ayoko kasi ng laruang matigas ang ulo at ayaw sumusunod sa utos ko. Ho? Laruan? Laruan ang tingin mo sa akin, sir? Oo. Lahat naman ng katulong dito eh, laruan ko eh. Bakit? May angal ka ba doon? Oh, wala po. Okay, good. So paano? Start ka na today. Magpahinga ka muna at mamaya ipag-drive mo ko sa paborito kong puntahan. Nang mapag-isa na sa sarili niyang silid, ay doon palang inilabas ni Marlon ang itinatago niyang keypad na cellphone. Tama nga ang akala nila ni Pedro. Hindi lang pala tinitingnan ni Alex ang mga cellphone ng kasambahay doon. Hawak niya pala ang mga yon. Siniguro niyang nakasilent ang gamit na cellphone at iniisip niya din kung saan yon itatago para hindi makita ni Alex kahit pa magkasama sila. Hoy, bumaba ka dyan! Sama mo ako sa loob! Anong ginagawa natin dito sa liblib na lugar na to, sir? Basta! Bilisan mo at ilabas mo yung nasa compartment. Kinakabahan man ay mabilis pa rin siyang sumunod dito. Kung sakali man na may gawin itong hindi maganda sa kanya, ay nakahanda siya. Kahit papaano ay natutunan niya naman ang mga simpleng self-defense para protektahan ang sarili niya. Nang buksan niya ang compartment ay doon palang umalingasaw ang kakaibang amoy. Amoy yun ng nabubulok na laman. Hindi na kailangang hulaan pa ni Marlon kung anong klase ang nakabalot doon. Katawan yun ng isang tao. Anong gagawin ko dito? Nakikita mo ba yung pala sa dulo? Gamitin mo yung panghukay ng lilibingan yan. Ilang beses na palunok si Marlon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabrutal ang amo ng kanyang lola. Ngayon niya napagtanto na hindi nga malabong pinatay din nito ang lola niya at lalong hindi malabo na lola niya din ang nakabalot na katawang yon. Hindi niya alam kung paano magre-react. Nanginig ang kamay niya sa labis na pangamba at takot.
Pangamba dahil kung pagbabasihan ng batas, sa oras na mahuli si Alex, posible siyang madamay bilang kasabwat nito kahit pa sabihing napilitan lang siyang gawin yon. Takot naman dahil sa magiging epekto sa kanya sa oras na makita niya si Lola Cora nga ang bangkay na yon. Pasensya na sir, pero hindi ko talaga kayang gawin to. Dapat ba i-mentor muna kita kung paano magbaon ng bangkay, ha Marlon? Kahit i-mentor mo ko, hindi ko makakasanayan na maglibing ng bangkay. Sino bang bangkay na yan? Isang matandang suwail at pakialamera. Pinakayoko nang sinusubong ako sa mga magulang ko eh. Pinuputulan ko talaga ng dila. Isang matinis na tunog ang bigla na lang umugong sa tenga ni Marlon nang marinig ang sinabi nito. Pakiramdam niya, lahat ng dugo sa katawan niya ay umakyat na sa ulo niya. Napasulyap siya sa bangkay na nakabalot sa puting kumot at halos nagkakatas na sa kulay itim na likido. O bakit para ka nakakita ng multo? Sige na, bitbitin mo na yan at iakyat dun sa burol. Pero para siyang tuluyang nabingi. Maraan niyang nilapitan ng bangkay at wala sa sariling kinalasang pagkakatali doon. Oh, anong ginagawa mo? Gusto mo siyang makilala? Nang tumambad sa kanya ang mukha ng bangkay ay hindi niya na yun makilala. Lobo na ang katawan at kulay itim na din ang balat. Gayunpaman ay nakakasiguro siyang hindi yun ang Lola Cora niya. Mahaba kasi ang buhok noon, samantalang gupit lalaki naman ang buhok ng lola niya. Ano? Okay ka na ba? Now cut the crap at buhati mo na yung bangkay na yan. Bilisan mo! Ikinagulat niya ang bigla na lang pag-igkas ng paa ni Alex. Muntik siyang matamaan noon kung hindi lang siya mabilis na nakaiwas. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Marlon, ha? Sinasayang mo ang oras ko eh. Kung hindi mo ibabaon yan, pwes, isasama kita dyan. Ano? Gusto mong barilin kita? Sir, ibaba niyo po yan. Ayaw mong sumunod sa akin, ha? Gugustuhin mo bang maging libingan mo na rin ang lugar na ito? O ikaw ang maglilibing? Pamili ka! Bilisan mo! Maglilibing na lang ako, sir. Akma nang itatago ni Alex ang baril nang bigla nito ulit yon itutok sa kanya at walang babalang pinisilang gatilyo. Ang buong akala ni Alex ay katapusan niya na ng mga sandaling yon. Sa unang pagkakataon ay natakot siyang mamatay. Pero isang malakas na halakak mula kay Alex ang sunod na pumailan lang sa kabuuan ng lugar na yon. Wala palang bala ang baril nito. Grabe ka naman matakot, Marlon. Naubusan ka na ng dugo sa mukha, oh. Mukhang mag-i-enjoy ako makipaglaro sa'yo. Lihim na naikuyom ni Marlon ang kamao. Kung maagaw niya lang mula dito ang baril, siguradong sigurado siya na babalahan niya yon at ipuputok dito hanggang sa maubos ang bala nun. Oh, wow! What's with that look, ha? Ano, papatay mo ako? Pinapatay mo na ba ako sa isip mo? That's it! Like that! Nababaliw ka na. Ano? Baliw? Tama ka. Pero hindi pa ako ganito mabaliw, Marlon. Dahil kapag namabaliw ako, ito, lalagyan ko to ng magasin. Lalagyan ko to ng bala. Ngayon, inuubos ko ang bala nito sa isang tao. Mula ulo hanggang paa. At alam mo ba ang nakaka-excite? Isang bala kada isang araw hanggang sa magmakaawa siyang patayin ko na. Pero, bakit mo ginagawa to? Bakit? Kasi masaya. Kaya ang mabuti pa, ibaba mo na yan dahil nauubos na pasensya ko. Alam ni Marlon na hindi na nagbibiro si Alex. Umalim na kasi ang tingin nito at itinutok na sa kanya yung baril na may bala na. Hindi naman siya maselan, pero iba na talaga ang amoy ng bangkay. Pero kahit halos masok na siya,
ay wala siyang magawa kung hindi ang hilahin ng bangkay pababa sa compartment. Sige, ikaw ang pumili ng lugar na paglilibingan natin dyan. Hindi na kumibo pa si Marlon at ginawa na lang ang utos nito. Sa ganitong pagkakataon, lulunukin niya na lang muna ang lahat ng pride at paninindigang meron siya. Gagawin niya yun hindi dahil natatakot siya, kung hindi dahil gusto niyang bigyan ng dala. Kung hindi dahil gusto niyang bigyan ng dala si Alex. Parusang pagsisisihan nito habang may hininga ito. Ano to? May laman na dyan. Paano ba yan, Marlon? Kailangan mo ulit maghukay ng bagong libingan. Isang inuuod na bangkay ang nahukay niya. Napala niya ang ulo nito kung saan lumabas pa sa bibig nito ang napakaraming uod. Samot-saring kilabot na ang gumapang sa buo niyang katawan. Habang si Alex ay halos ubuhin na sa kakatawa sa kanya. Literal siya nitong ginawang laruan. Saan pa ba walang nakalibing? Huwag ka ngang KJ dyan, Marlon. Nagsisimula pa lang ako mag-enjoy sa'yo eh. Kung ako sa'yo, bilisan mo ang pagpili ng lupa at paghukay para hindi tayo abutin ng gabi dito. Pero, pwede ko namang isama na lang siya dito, di ba? Hindi! Hindi naman ganun ang larong ginagawa natin ngayon eh. Gusto mo, ikaw na lang ang sumama dyan, ha? Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Halos mapalod sa lupa si Marlon dahil sa gulat. Ramdam na ramdam niyang dumaan ang bala noon sa gilid ng ulo niya. Hindi na masasayang yung susunod kong putok, Marlon. Ayoko na matigas ang ulo. Bago tinakmang muli ang hukay ay lihim itong inalaya ng dasal ni Marlon. Nangako din siya sa bangkay na pagbabayarin niya si Alex sa kahit anong paraan. Nakatatlong hukay pa siya bago makahanap ng lupang bakante pa. Nang mailibing niya ang bangkay ay halos ubos na ang lakas niya. Pero tinatawanan lang siya ni Alex. Nakakabilib ka naman, Marlon. Sport ka din eh, no? Alam mo, kapag naging vibes tayo, tatagal ka sa akin ng 1 buwan. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin mo sa akin pagkatapos ng 1 buwan? Minsan, ituturo ko sa iyo ang mga bakanteng lupa sa burol na yan. Tapos, pili ka ng isa. Hindi na kumibo pa si Marlon. Kahit amoy nakakasulasok ang suot niya, mas naamoy niya pa rin ang bulok na katauhan ni Alex sa tabi niya. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Para sa kanya ang bakanting lupa na ipapapili nito sa kanya. Sa isip-isip niya, baka nga hindi abutin ng 2 weeks na kasama niya ito. Kung hindi ito mabibigyan ng hustisya sa legal na paraan pagkatapos sa mga nakalap niyang ebidensya, baka ilagay na lang niya ang batas sa sarili niyang mga kamay. Idaan mo muna sa bahay, magbibihis ako. Magbihis ka din ha, magpagwapo ka dahil may bonus ka sa akin. Pagkatapos diretso na tayo dun sa bar. Alam mo na kung saan yun, di ba? Teka, naalala mo pa ba o nakakalimutan mo na dahil sa takot? Tanda ko, sir. Saka sinong natatakot? Mas takot ako sa buhay na demonyo kaysa sa mga inosenteng taong pinatay lang. Yan! Gustong gusto ko yung mga humor mo, Marlon eh. Kuwang-kuwa mo ang inis ko eh. Tama ang ganyan ha, tama yan. Hindi ako maboboard na kasama ka. Talaga, sir? Kung alam ko lang na brutal din pala ang gusto mo eh, di sana kanina hindi na ako nagduwag-duwagan pa. Ayoko ng plastic na tao eh. Gusto ko maririnig ko kung gaano ko kabaliw at kademonyo. Alam mo, maging tulad lang kita, Marlon. Sisiguraduhin ko sa iyo na sasaya ng husto ang buhay mo. Nang nakapagpalit na sila ng damit at marating nila ang bar, ay pinasok din siya doon ni Alex. Sumabay siya sa nais nito. Nagpadala siya sa Agos. Nang medyo nakakarami na si Alex, ay nagpaalam siyang magbabanyo sandali. Doon ay kinuha niya mula sa sapatos na suot ang dalang cellphone. Tiningnan ng mga text ni Pedro at nag-reply ng update dito. Pagkatapos ay ibinalik niya na yun sa dating taguan at lumabas na.
Oo, nandiyan ka na pala, Marlon. Paano, girls? Kayo nang bahala sa driver ko na yan, ha? Enjoy! Pero sir, yan ang bonus mo. Dahil sa sipag mo kanina. 3 sexy at palaban na bebot. Hoy, Marlon, sulitin mo yan, ha? Malaki ang binayad ko sa 3 yan. Bukas na tayo uuwi. Nang yakagin na siya ng 3 babae ay wala na siyang nagawa. Sa ikalawang palapag ng kaparehong building din siya dinala ng mga ito. Puro kwarto pala ang nasa itaas. Isa sa mga pintong naroon ang pinasok nila. Sa loob ay tangka ng magtanggal ng saplot yung isa nang pigilan niya at sabing umuwi na lang. Pero hindi daw yung pwede. Kailangan ay maximum of 3 hours silang nasa loob bago lalabas yung mga babae. Dahil kung hindi, ay hindi daw sila mababayaran ng mamasang nila. Dahil doon, kaya pinatulog niya na lang ang mga ito. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ng mga babae. Naguunahan pa ang mga ito sa kama. Ilang sandali lang ay tulog na sila pare-parehas. Hello pre, sigurado ka ba na hindi maluloko itong tawag natin? Oo naman. Ikaw talaga para kang walang bilib sa akin eh. Computer genius kaya tong kaibigan mo. O siya, sige na. Anong balita? Nakuhaan mo ba ng maayos lahat? Yung usapan, malino bang narinig? Inaalala ko, napalayo kasi kami kanina eh. Liblib yung kinaroroonan ng burol na inakyat namin. Yun nga ang bad news pre. Malabot distorted talaga yung dating sa akin ng video at usapan nyo sa lugar na yon. Pero alam mo ang good news, naalala ko, may USB naman pala yung nakakabit sa botones sa dala mo. Nako, buti na lang talaga ganong klase ang naisipan kong bilhin sa black market. Kung nagkataon, wala sana tayo ng mga mahalagang ebidensya. Ingatan mo na lang yan pre ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang masayang ang pinaghirapan ko kanina. Grabe, napakademonyo pala ng naging amo ni Lola Cora, no? Pero alam mo pre, may iba pang paraan para ma-corner natin yung Alex na yan eh. Talaga? Ano suggestion mo pre? Ipakulam! Papabuksan natin ang third eye ng lukulukong yan para makita niya lahat ng mga pinatay niya. Ewan ko lang kung hindi mabaliw ng tuluyan yan. Kapag nabaliw siya, sa mental lang yan dadalhin pre. Gagamutin siya doon at tatratuhin ng maayos. Baka VIP pa nga eh. Ano naman pre, kahit anong gawin niyang pagpapasasa sa karangyaan, ang importante, kasama niya yung mga kaluluwa ng mga napatay niya. At alam mo ba ang exciting doon? Yung mukha ng mga yun ang itsura nila nung pinatay sila ng lalaking yun. May kilala kang mangkukulam pre? Ako, oo naman no. Malakas namang kukulam yun pre. Pwedeng demonyong ipakita sa kanya at akitin siyang magpakamatay na lang din. Hindi ganun ang hustisya ang kailangan ng mga taong pinatay niya pre. Higit pa sa kamatayan ang dapat na iparusa sa tulad niya. Naintindihan ko pre ang galit mo. Basta, go signal mo lang ang hihintayin ko. Saka tayo gagawa ng hakbang. Proseso na hindi kailangang dumaan sa legalities. Ikaw talaga. Oo nga pala. Si Lolo at Joshua ba? Kumusta? Medyo hindi okay si Lolo eh. Konti lang kasi kinakain at maghapon ang nakakulong lang sa kwarto niya. Masyado niyang dinaramdam yung nangyari kay Lola Cora. Hayaan niya kamo. Malapit ko na mabawi si Lola. Mahanap ko na kung saan man siya itinago ng Alex na yun. Salamat pre ha. O paano? Bukas ulit. Walang problema. Ingat ka dyan ha. Palabas na sana siya ng banyo na madatnan niya sa labas ng pintuan ang isa sa mga babae. Tinititigan lang siya nito bago ito nagsalita. Pinunan nito ang paggamit niya ng cellphone. Bati din pala ng babae na wala dapat cellphone ng mga nagiging driver ni Alex. Isusumbong mo ba ako sa kanya, miss? Sandaling hindi kumibo ang babae. Talagang abot-abot ang kaba niya noon dahil hindi pwedeng malaman ni Alex ang plano niya. Hindi niya pa nahahanap ang Lola Cora niya. Maya-maya pa ay umiling ang babae at nakakaunawang ngumiti sa kanya.
Ito pa nga ang unang nagpasalamat dahil sa dinami-rami daw ng lalaking ipinahawak sa kanila ni Alex, siya lang daw ang bukod tanging rumispeto sa kanila. Hiniling pa nito na sana daw ay magtagumpay siya sa mga pinaplano niya. Nang sa gayon daw ay makalaya din maging sila mula sa pagkakagapos sa utang kay Alex. Ano Marlon? Anong rate mo sa 3 chicks natin, ha? Nako sir, nilagpas pa ako sa ikapitong langit eh. Mahusay sila. Salamat Ngayon ko lang na-experience ang 3 eh. Pero walang reaksyon si Alex. Sandali siyang tinitigan nito ng kakaiba. Pagkatapos ay nangunot ang noo at napailing. Tinawag nito ang 3 babae pinalhod sa tapat niya. Niloloko mo ba ako, Marlon? Kinabahan naman siya pero kilala niya si Alex. Malamang ay nilalaro na naman siya nito para hulihin. Sir Marlon, ba't naman kita lolokohin ng ganon? Nang walang ano-ano'y pinagsisisipa nito ang 3 babae. Kinabigla niya yon at hindi inaasahan. Kung ganon, bakit wala silang pinakitang ebidensya sa akin? Nasaan, ha? Sa kanya napagtanto na kondom ang hinahanap nito sa mga babae. Kondom na may ebidensya ng kaligayahan niya. Makailang beses siyang napalunok saka nakaisip na matinong palusot. Yun ba? Nako, wag mo silang saktan, sir. Ako ang nagpilit na huwag gumamit nun eh. Kasi naman, hindi talaga ako nag-enjoy kapag may supot eh. Wala akong nararamdaman. Sayang, ang husay pa naman nilang 3. Gusto ko kasi sariwa ko silang, alam mo na. Tila nakontento naman si Alex sa naging sagot niya. Pinaalis na nito ang mga babae at sila na lang ang naiwan sa kwarto. Kakaiba pa din ang tinging inuukol sa kanya ni Alex. Pero nangingiti ito sa kalagitnaan. Tila nahihibang na naman. Ano? Uwi ba muna tayo, Marlon? Parang wala ka pang tulog eh. Ayos lang naman ako, sir. Pero kayong bahala kung gusto niyo pong umuwi. Ang totoo niyan, gusto ko nang bumalik sa burol ngayong umaga. Talaga? Maglalaro na naman po ba tayo, sir? Oo, pero iba naman ngayon ang mechanics ng game. So ano, ready ka na? Handang-handa na, sir. Iba ang ngisi ni Marlon noon habang nasa biyahe sila. Tahimik din ito at maya-maya kung umiling at tumawa. Nang marating nila ang paanan ng burol, ay niyaya na siya nitong umakyat doon. Hindi siya kumikibo. Sa isip niya ay alam niya na siya na ang papatay nito ngayong araw. Nakakapanginayang. Ang akala ko pa naman kahit 1 buwan tatagal ka sa akin, Marlon. Bakit, sir? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Teka muna. Pag-iisipan ko pa kung sasakay ako sa laro mo, ha? Alam mo kasi, Marlon... Isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa kanya. Halos pangapusan siya doon ng hininga. Tuluyang napalod sa lupa si Marlon habang maigpit na hawak ang tiyan na naninikip sa sobrang sakit. Sa ating dalawa, ako lang dapat ang nagpapaikot ng tao at naglalaro. Pero kahapon, pinaniwala mo kung totoo ka ha? Nakakatawa, hindi ba? Masyado ako naging kampante sa'yo. Ang akala mo yata ikaw na ang karma na makakapigil sa akin, ano? Isang sipa naman ang naramdaman niyang tumama sa ulo niya. Namanhid ang buo niyang mukha sa lakas ng puwersa noon. Pagbangon niya ulit ay nahilo na siya. Kasunod noon ay naramdaman niya ang mainit na likidong tumulo mula sa ilong niya. Marami yon. Sayang ka. Wala ka malang napala sa pagsama mo sa akin. Ni bayad, wala ka pang natatanggap Paano ba yan? Mula sa bulsa nito ay inilabas nito ang isang cellphone. Mula doon ay pinanood nito sa kanya ang video na kuha sa CR ng kwarto na tinutuluyan niya ng nagdaang gabi. Nasa bandang itaas yun. Marahil ay sa mismong ilaw nakakabit. Kitang-kita doon ang pagtawag niya sa kaibigang si Pedro. Hanggang sa pakikipag-usap niya dito ay rinig na rinig din. Bilib na sana ako sa iyo
Nalampasan mo na ang level 1. Ang masama, hindi ka na makakalis dyan. Pero pababaunan kita ng masayang alaala ni Lola Cora mo. Batid ni Marlon na kahinaan niya yon, pero lagi niyang pinapaalala sa sarili ang bilin ni Pedro na huwag padadaig sa takot. Tinibayan niya ang sikmura sa mga maririnig pa lang. Alam mo kasi, yung lola mong yon, masyadong mabait eh. Sa lahat ng katulong namin siya lang ang bukod tanging nakakalabas at nakakauwi. Pero balik pa din ang balik. Binubugbog ko na't lahat-lahat pero hindi humihinto. Panay ang sabi na makikita ko din daw ang liwanag. E di, pinauna ko na siya sa liwanag. Akalain mong basambal man ako gabi-gabi ng rosaryo at mabubuting balita daw ng Diyos. Kaya ayun, binitin ko ng pakrus at ginawa kong target. Ang tagal nga mamatay ng lola mo eh. Tumigil ka na! Tumigil ka ng demonyo ka! Tumigil ka na! Hindi na siya nakapagtimpi at mabilis na sinugod si Alex. Hindi naman ito kumilos at tinayaan siya. Pinagsusuntok niya ang mukha nito pero wala itong ibang ginagawa kung hindi ang tawanan lang siya. Ganun nga, Marlon. Samahan mo ko sa impyerno. Samahan mo ko. Pumatay ka din. Patay mo ko. Hindi pa man siya nananawang sumuntok at isang malakas na putok na ang pumailan lang. Naramdaman ni Marlon ang biglang pamimigat ng katawan niya. Pagtayo niya mula sa pagkakakubabaw kay Alex ay dumudugo na ang tiyan niya. Hawak ni Alex ang baril nito habang malawak pa din ang pagkakangisi sa kanya. Nang siya na ang mapaupo, ay lumapit pa ito sa kanya at kumaway sa bandang dibdib niya. Ay, alam kong nanonood ka dyan, kaibigan. Sorry ang aga natapos ng mission yung dalawa eh. Ngayon, point of view naman ng kaibigan mong malilibing ng buhay, ang panoorin mo. Saka nito dinaklot ang butonis na nasa suot niyang polo at ikinabit yun sa sarili. Tinutukan siya nito ng baril sa noo pero sa pagkakataong yun, siya naman ang ngumisi ng nakakaloko. Any last words para sa abnormal mong kapatid at inutil na lolo? Hindi pa nagtatagal sa noo niya ang baril nang bigla na lang yung tumalsik sa malayo. Nakita niya kung paanong nabutas ang kamay ni Alex na may hawak doon sa baril. Kasunod doon ay nagsilabasan na ang napakaraming pulis na nagtatago lang sa paligid ng burol. Pre, ayos ka lang ba? Itatakbo na kita sa ospital. Hindi, dito lang ako pre. Gusto kong makita kung paano pusasan ang halimaw na yan. Sige, bungkalin niyo ang mga lupa dito. Makikita niyo kung gaano karaming nakalibing dito. At lahat yun ay kagagawa ng hayop na yan. Bitiwan niyo nga ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako Tatay ko lang naman na nagsusupply ng droga na pinapibenta niyo sa mga pinalalaya niyong adik. Dahil sa amin, kaya kumikita kayo at yumayaman. Tapos na ang kasamaan mo, Alex. Dumating na ang karmang magpapatigil sa'yo. Hindi, wala makakapigil sa akin, Marlon. Huwag ka muna magdiwang. Bukas lang ay pakakawalan na nila ako. Takot lang na mga yan na mawala ng supply ng droga. Nang tuluyang dalhin ng mobil si Alex, ay saka palang nakahinga ng maluwag sina Marlon at Pedro. Naiwan ang iba pang NBI sa lugar kasama ang soko at iba pang hanay ng mga kapulisan. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital si Marlon. Sa ambulansya pa lang ay nalapatan na siya ng paunang lunas. Mabuti na lang at wala daw natama ang major organ sa katawan mo. Ilang araw lang makaka-recover ka na at makakauwi. Sila Lolo at Joshua, alam ba nila? Hindi ko na sinabi pre. Ayoko makadagdag pa sa isipin nila. Salamat naman kung ganun. Ay, oo nga pala. Si Lola, nakita ba siya sa burol? Hindi pre, wala ang bangkay niya doon. Hanggang ngayon, pinapahanap pa din si Lola Cora. Higit sa 20 labi na pala yung nahukay doon sa burol Nakakalungkot dahil bukod sa matatanda, may mga bata din. Sahol pa sa demonyo yung taong yun. Napakarami niyang kinitil na buhay. Huwag ka magalala pre.
bukod sa batas ng tao, padadalan din natin siya ng parusa galing impyerno. Si Lola. Kailangan mahanap na si Lola, pre. Mahanap siya, magtiwala lang tayo. Ilang araw pa ang lumipas at nakalabas na ng ospital si Marlon. Nasa labas na sila ng ospital noon ng isang pamilyar na babae ang lumapit sa kanya. Ito yung babaeng kasambahay ni Alex na nagte-text sa kanya. Ito mismo ang nagsabi sa kanya kung saan po pwedeng itinago ni Alex ang lola niya. Pre, ano ka ba? Hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat mo eh. Huwag kang tumakbo. Hoy! Pero hindi inintindi ni Marlon ang kaibigan. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang kwarto ni Alex. Nagpilit siya kahit may mga bantay. Dahil isa naman siya sa nakasolve ng malaking kasong yon, kaya pinagbigyan siya ng mga ito. Hoy pre, maghinay-hinay ka naman. Ayoko magstay na naman sa ospital at magbantay sa'yo ha, loko ka. Sa loob ay nahanap niya ang mga clue na sinasabi ni Ira, yung babaeng katulong doon dati. Sa loob ng malaking closet ni Alex nagtatago ang isang pintuan papasok sa isang tagong silid. Nang tuluyang makapasok yon, ay bumungad sa kanya ang isang ataol na gawa sa babasaging salamin. Sa loob noon nakalagak ang katawan ng isang matandang babae, ang kanyang Lola Cora. Tila sadyang ipinreserve ang katawan nito. Nasa ibabaw ng kamay nito ang isang Biblia. May hiwa ng krus sa noo at tinahi pa ang bibig. Hindi! Lola! Lola Cora! Kasunod niyang dumating sa lugar si Pedro at ilang kapulisan na nasa labas lang kanina. Sa punerarya na dinala ang katawan ng lola niya matapos yung ma-retrieve ng mga kapulisan. Hanggang sa naiuwi na yon sa bahay nila ay hindi pa din siya makausap na maayos. Magpakatatag ka, Marlon. May mas nangangailangan ng lakas mo ngayon. Bakit sobrang unfair ng mundo, pre? Bakit yung mabubuting tao na may nagagawang mabuti sa kapwa ang madalas nagiging biktima ng mga demonyong nagkatawang tao? Siguro kaya sobrang sama ng mga tao dito. Kasi ang naiiwan palagi ay yung masasama. Sila ang nabubuhay at nakikinabang sa yaman ng mundong ito. Ganyang kapait ang katotohanan, pre. Mahirap tanggapin pero kailangan natin harapin. Hindi ako papayag na maging buhay. Pulukan ng ibang tiyong, pre. Hindi ako papayag. Makalipas ang isang linggo. Condolence, pre. Di ko alam kung gaano kapigat ang nararamdaman mo ngayon pero narito din ng tropa para damayan ka. Salamat sa inyo ha. Kahit papano naman, alam ko na masaya na si Lolo Joaquin dahil talagang nakasama niya si Lola ko. Hindi ko lang inaasahan na ganun kadali niya kaming iiwan. Simula nang umalis ka, hindi na siya lumalabas ang kwarto niya eh. Minsan, nabanggit niya sa akin na bumalik na daw si Lola at okay na. Umuwi ka na din daw. Ha? Ganun ba? Ibig sabihin, nakita din siya ni Lolo nitong huli? Oo, sa palagay ko gano'n na nga. Sobrang pagmamahal ng lola niyo sa inyo ang naging dahilan kung bakit nagagawa niya yun. Hindi niya kayo maiwan-iwan eh. Kahit sa mga huling araw niya sa mundong ito, hindi niya kami nagawang pabayaan. Sayang at hindi ko man lang nagawang ipatikim sa kanilang maayos na buhay bago sila nawala. Naniniwala ako na kung nasaan man silang iwan, kontento at naging masaya sila sa piling niyo ni Joshua. Huwag mo na masyadong intindihin yung bagay na yun, pre. Narito pa kapatid mo. Sa kanya mo na lang ibuhos lahat ng hindi mo magawang ibigay kina lolo't lola. Hindi sinukuan ni Marlon ang kaso at pagdinig sa korte. Matibay ang ebidensya nila. Awa ng Diyos ay hindi naman natagalan at nakulong na ng tuluyan si Alex. Wala itong parol dahil sa multiple counts of murder nitong kaso. 3 buwan ang matuling lumipas. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Marlon at Joshua.
Nanatili muna ang kapatid niya kina Pedro tuwing nasa OJT training siya. Kapag umuwi naman siya ng Biyernes ng gabi, ay umuwi din ito doon. Pre, naalala ko lang. Hindi na din kasi natin napag-usapan eh. Paano mo naisip na gagana yung strategy mo kay Alex noon? Mahilig kasi siya makipaglaro, pre. Kaya nilaro ko yung laro niya sa paraang gusto niya. Hindi niya lang napansin na checkmate ko na pala siya. Ang taas kasi ng tingin niya sa kakayahan niya eh. Pero grabe, kabadong-kabado ako nung umagang yun. Akala ko talaga hindi kayo darating dun sa sinabi mong lugar eh. Mapapahiya talaga ako sa napakaraming kapulisan. Kita mo naman, di ba? Sila mismo na-witness nila kung gaano kabaliw yung isang yun. Inakala niya talagang may soto kong video camera at may mga ebidensya. Bilib na bilib ako sa'yo, pre. Hindi ka lang magiging mahusay na pulis. Epektibo ka ring spy o artista kaya. Hindi ka natakot na wala talaga tayong ebidensyang hawak eh. Na baka masayang lang yung effort mo. Alam ko yung tungkol sa camera ng CR, pre. May mga teknik na itinuro sa amin para malaman yon. Tamang-tama nga din yung acting mo nun eh. Gusto kitang palakpakan sa totoo lang. Tira, siyempre sinunod ko lang yung payo mo. Ay, oo nga pala. Nabalita mo na ba? Ang alin, pre? Tuluyan ang nabaliw si Alex sa loob ng kulungan. Sabi nga tinatatakutan na siya ng mga kapwa niya preso kasi sinasaktan madalas ang sarili. Palagi din daw may tinataboy na kung ano. Isang araw, may bagong pasok na serial killer doon. Nabwisit daw yata sa ingay ni Alex. Ayun, binugbog siya nung bagong dating. Ang matindi, nung wala nang malay, nagawa pa daw hatakin yung dila ni Alex palabas sa bibig. Nakakadiri nga eh. Lihim na nangiti si Marlon sa narinig. Sa likod ng isip niya, masaya siya at tuluyan na ring makakapag-move on. Kahit papaano ay namangha siya. Hindi niya naman akalaing tumatalab at totoo pala talaga ang kulam. Wakas!